Ibaba mo ang susi, Ramon. Huwag mong ibigay sa kanya ang binili gamit ang perang pinaghirapan ko. Hindi ko alam kung narinig niya ako. Dahil sa sandaling iyon, ang asawa ko ay nakatayo sa harap ng isang makintab na itim na SUV. Hawak ang pulang ribon na parang artista sa commercial. Habang ang babae niya ay nanginginig sa tuwa, nakatakip ang dalawang kamay sa bibig. At nang sabihin niyang, "Deserve mo yan, mahal ko," doon ko unang naramdaman na may namatay sa akin. Hindi galit, hindi iyak, kundi yung huling parte kong naniniwala na baka may maayos pa. Bago ko ituloy ang kwento, kung ikaw yung nasa lagay ko, comment mo. Mananahimik ka ba muna para makuha ang buong ebidensya o susugod ka agad kahit hindi ka pa handa? At kung gusto man ng ganitong kwentong may aral, katotohanan at kabayaran sa dulo, mag-subscribe ka na rin. Dahil ang nangyari pagkatapos nito, hindi simpleng kabit lang ang nabisto. Ako si Alexa Natividad, 38 anyos, may simpleng mukha na laging napagkakamalang mabait hanggang sa kailangan ko ng maging matapang. Hindi ako yung babaeng mahilig sumigaw. Hindi rin ako yung tipo na kapag nasaktan, agad nagpaparinig sa social media. Mas kilala ako ng mga empleyado namin bilang Ma'am Alexa na laging may ballpen sa tenga. Dahil kahit naka-blouse ako, lagi akong pumupunta sa bodega, nagche-check ng delivery, nagbibilang ng resibo, at minsan, mismo akong nagtatali ng tali sa kahon kapag kulang ang tao. May maliit kaming negosyo sa Quezon City, home finishing supplies, tiles, modular cabinet materials, lighting fixtures, bathroom sets. Hindi kami sobrang laki, pero sapat para makapagpasweldo ng disente, makapag-ipon, at makapagpatayo ng maayos na bahay sa loob ng 13 taon. 13 taon. Ganoon katagal kong inipon ang bawat piraso ng buhay namin ni Ramon Villarreal, asawa ko. Si Ramon, 40 anyos, maputi, malinis manamit, at laging amoy mamahaling pabango kahit sa araw na dapat amoy alikabok na siya dahil galing siya sa site visit. Noong una, akala ko parte lang ng pagiging maayos niya iyon. Sa totoo lang, iyon ang isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Marunong siyang humarap sa tao, marunong siyang magsalita. Kapag siya ang kausap ng kliyente, gumagaan ang tono ng usapan. Ako ang numero. Siya ang mukha. Ganon ang hatian namin. Pero habang tumatagal, napansin kong ako na ang gumigising ng alas 5 para kausapin ng supplier sa Bulacan, ako pa rin ang nagsasara ng tindahan kapag kulang sa tao, at ako pa rin ang nag-aayos ng payroll kapag may delayed na bayad ang kliyente. Si Ramon, madalas may meeting, may ocular, may late dinner with contractor, may kliyente na ayaw makipag-usap sa opisina. Noong una naniwala ako. Dahil kapag asawa mo, hindi mo agad iniisip na niloloko ka. Mas inuuna mong isipin na baka pagod lang siya, baka pressured, baka may pinagdaraanan, baka kailangan mo lang siyang intindihin ng kaunti pa. Pero noong hapon na iyon, habang papasok ako sa isang bagong subdivision sa Fairview, Mahogany Crest Residences, para sanang tingnan ang sinasabi ni Ramon na model house ng potential client, naamoy ko agad ang bagong pintura. Yung amoy na matapang, malinis, at may halong kahoy na bagong kinaskas. Tahimik ang kalsada, puro malalaking bahay, may mga puno sa gilid, at may ilang guard na nakatayo sa sulok. Medyo maulap noon, pero maliwanag pa rin. Yung klase ng liwanag na kitang-kita mo ang lahat kahit ayaw mo sanang makita. Nagparada ako sa hindi kalayuan. Hindi ko alam kung bakit bumagal ang kamay ko sa pagpatay ng makina. Siguro dahil nakita ko muna ang sasakyan. Itim na SUV. Bago. May pulang ribbon pa sa hood. Sa tabi noon, may bahay na two-story. Cream ang pintura, may malapad na salamin sa harap at may maliit na balcony. Hindi siya mansyon, pero maganda. Maaliwalas. Yung bahay na pinaghahandaan, hindi basta inuupahan. At sa driveway, nakita ko si Ramon. Nakasuot siya ng navy polo. Yung relo niya, yung sinasabi niyang regalo ng supplier. Nakangiti siya sa paraang matagal ko nang hindi nakikita sa bahay namin. Sa harap niya, isang babae ang umiiyak sa tuwa. Si Carmela Sandejas.
Hindi ko pa alam ang pangalan niya noon, pero nakilala ko siya sa itsura. Siya yung babaeng minsang nakita ko sa isang coffee shop kasama ni Ramon at sinabing interior consultant daw ng client. Mahaba ang buhok, makinis, maputi, may kutis na alagang derma. Siguro 30 anyos. Maganda siya, oo, hindi ko ipagkakaila. Pero hindi yung ganda niya ang masakit. Ang masakit, yung paraan ng pagtingin ni Ramon sa kanya. Parang siya ang pahinga. Parang siya ang bahay. Parang ako yung trabaho lang. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Carmela, halos tumalon. Sakin talaga to? Tumawa si Ramon. Hinawakan niya ang kamay nito tapos inilagay doon ang susi. Deserve mo yan, mahal ko. Parang may malamig na tubig na binuhos mula batok ko hanggang likod ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Nakatingin lang ako. Naririnig ko ang mahinang tunog ng hangin dumadaan sa puno. May kumatok na construction hammer sa kabilang bahay. May tumahol na aso sa malayo. Sa loob ng sasakyan ko, ang lakas ng tibok ng dibdib ko. Pero ang paligid, sobrang tahimik. Ang unang pumasok sa isip ko, saan niya kinuha ang pera? Hindi, bakit niya ginawa? Hindi, mahal ba ako niyan? Kundi, saan niya kinuha ang pera? Dahil alam ko ang laman ng personal account namin, alam ko ang bayarin sa negosyo, alam ko kung gaano kahirap maglabas ng ganitong halaga. SUV, bahay, ribbon, bagong pintura. Hindi ito regalo ng lalaking may simpleng side income. Ito ay pera na dumaan sa sistema. Pera na may pinanggalingan. Pera na may tinapakan. At bigla kong naalala ang 3 bagay. Una, yung materials advance na pinapirmahan ni Ramon noong nakaraon buwan para raw sa malaking client sa Tagaytay. Pangalawa, yung cheque na minadali niyang ipa-approve dahil raw kapag hindi na ilabas, mawawala ang discount sa supplier. Pangatlo, yung maliit na resibo na nakita ko sa bulsa niya 2 linggo na ang nakaraan. Mahogany Crest Admin Office. Na sinabi niyang parking fee lang daw ng client. Parking fee? Sa subdivision na ngayon ay kinatatayuan ng bahay ng babae niya. Kumapit ako sa malibela. Malamig ang daliri ko. Ramdam ko ang panginginig sa tuhod ko kahit nakaupo ako. Gusto kong bumaba. Gusto kong lapitan sila. Gusto kong ihagis sa mukha ni Ramon ang lahat ng tanong na lumalamon sa akin. Pero may isang parte ng isip ko na mas malinaw sa sakit. Alexa, huwag kang gagalaw ng walang hawak. Dahil kapag sumugod ako ngayon, sasabihin niyang misunderstanding. Sasabihin niyang client. Sasabihin niyang drama. Sasabihin niyang baliw ako. At dahil siya ang magaling magsalita, baka sa dulo, ako pa ang magmukhang desperadang asawa na hindi marunong magtiwala. Kaya hindi ako bumaba. Kinuha ko ang phone ko. Naninginig ang kamay ko habang binubuksan ang kamera. Hindi ko sila vinideohan ng malapit. Hindi ako naghabol ng skandal. Kumuha lang ako ng ilang litrato. Bahay, sasakyan, plaka, at si Ramon na inaabot ang susi. Tahimik, malayo. Malinaw. Pagkatapos, sinabi ni Carmela, "Paano si Alexa?" Nahupitan ang hawak ko sa phone. Tumigil si Ramon. Saglit lang, tapos tumawa siya ng mahina. Walang alam yan, at kahit malaman niya, hindi siya makakagalaw agad. Nasa pangalan ko ang karamihan ng galaw sa company. Doon ako unang nangiti. Hindi dahil natutuwa ako, kundi dahil mali siya. Hindi niya alam na sa 13 taon na akala niyang mukha lang siya ng negosyo, ako ang nagtahi ng buto nito. Ako ang may kilala sa suppliers. Ako ang may hawak ng lumang ledgers. Ako ang marunong bumasa ng perang tinatago sa salitang advance. At nung sandaling iyon, habang yumakap si Carmela sa asawa ko, isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ko sila wawasakin dahil nasaktan ako. Wawasakin ko ang plano nila dahil ninaaw nila ako.
At bago ako umalis ng mahogany crest, may nakita pa akong maliit na detalye na lalong nagpabigat sa dibdib ko. Sa likod ng SUV, may sticker ng dealership. Parehong dealership kung saan may pending invoice ang company namin para sa fleet upgrade. Isang sasakyan daw para sa delivery. Pero ang nakatayo sa driveway, may ribbon, may kabit, at may salitang, "Mahal ko." Doon ko binuksan ng notes app sa phone ko at isinulat ang unang linya ng plano ko. Huwag ko kumprontahin. Hanapin ang pinanggalingan. Hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang hukay na ginawa ni Ramon, pero alam ko na sa oras na bumalik ako sa opisina, hindi na ako asawa muna. Ako na ang record keeper. At bawat resibo, bawat pirma, bawat maling petsa, may araw ding magsasalita. Pag-uwi ko ng bahay noong gabing iyon, naabutan ko si Ramon sa dining table. Kalmado siya. Masyadong kalmado. May hawak siyang baso ng tubig, nakabukas ang laptop at parang normal lang ang lahat. Parang ilang oras lang ang nakalipas. Hindi siya nag-abot ng susi sa ibang babae habang tinatawag itong mahal. "Late ka," sabi niya, hindi man lang tumingin agad sa akin. Inilapag ko ang bag ko sa upuan. Nag-check ako ng inventory. Akala ko pupunta ka kay Tita Lourdes. Hindi natuloy. Doon siya tumingin. Saglit lang, pero sapat para makita ko yung pagtatansya sa mukha niya. Yung mabilis na pag-scan kung may alam ba ko, kung may kakaiba ba sa boses ko, kung may bitbit ba akong gulo. Kaya humina ako ng mabagal. Pinili kong maging ordinaryo. "Anong ulam?" tanong niya. May tinola sa kalan. At kahit gusto kong sabihing, "Yung perang pinambili mo ng bahay at kotse ng babae mo, saan mo kinuha?" Ang lumabas sa bibig ko ay, "Initin mo na lang." Umakyat ako sa kwarto namin. Sa bawat hakbang ko sa hagdan, parang may bato sa dibdib ko. Nandun ang amoy ng detergent sa bagong labang kurtina, nandun ang tunog ng electric fan sa sala, nandun ang simpleng katahimikan ng bahay na akala kong pinoprotektahan naming dalawa. Pero sa gabing iyon, iba na ang tingin ko sa lahat. Yung picture frame namin sa Baguio, hindi na alaala. Ebidensya na naging magaling siyang ngumiti kahit may tinatago. Yung aparador namin, hindi na simpleng gamit, posibleng taguan ng resibo. Yung laptop sa kama, hindi na trabaho, pinto papasok sa mga kasinungaringan na ginastusan gamit ang pangalan ko. Hindi ako natulog agad. Naghintay ako. 12:30, narinig ko na ang mahinang hilik ni Ramon. Hindi malakas. Yung pamilyar na tunog na dati kong tinatawanan. Ngayon, parang paalala na may tao sa tabi ko na kaya kong lokohin habang kampante ang tulog. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang maliit na pouch sa ilalim ng drawer ko, yung lalagyan ko lang duplicate keys, lumang USB, at company stamp na hindi ko pinapahawakan kahit kanino. Bumaba ako sa maliit naming home office sa tabi ng kusiba. Binuksan ko ang ilaw. Maputla ang buga ng fluorescent, medyo kumikislap pa sa unang segundo bago tuluyang luminaw. Amoy papel, lumang folder, at konting amag dahil sa tag-ulan. Sa labas, may motorsiklong dumaan, sa malayo may asong umalong, pero sa loob ng opisina, ako lang at ang tunog ng pagkaluskus ng mga resibo. May filing cabinet kami na hinati sa 3. A. Personal, B. Suppliers, C. Special Projects. Yung special projects, doon ko unang tinignan. Dahil kung may itinatago si Ramon, hindi niya ilalagay sa obvious. Hindi rin niya basta itatapon. Mayabang siya, pero hindi tanga. Ang taong sanay magsinungaling, nag-iiwan ng dokumentong mukhang ordinaryo. Una kong nakita ang folder na may label na Tagaytay Model Unit Phase 2. Kumunot ang noo ko. Wala kaming confirmed Tagaytay client. May inquiry, oo, pero hindi natuloy. Naaalala ko yun dahil ako mismo ang kumausap sa architect. Hindi sila nagbigay ng go signal. Hindi sila nag-down payment. Pero sa loob ng folder, may disbursement form. Amount 1,850,000 pesos. Purpose, custom fixtures and advanced materials. Approved by
R. Villarreal. Reviewed by blank. Doon nang lamig ang tiyan ko. Sa system namin, kapag lampas 1,000,000 ang disbursement, kailangan may review code mula sa akin o sa accountant naming si Liza Benedito. Pero blanco ito. Ibig sabihin, either hindi dumaan sa normal process o may kopyang ginawa para mukhang dumaan. Inilabas ko ang phone ko at kinunan yun ng litrato. Hindi pa ako humihinga ng maayos nang nakita ko ang attached invoice. Supplier name, MCS Buildline Trading. Hindi pamilyar. Pero ang address, pamilyar ang lugar. Commonwealth Avenue, malapit sa Mahogany Crest. Binuksan ko ang laptop. Mabagal ang internet, parang pati wifi nakikisabay sa kaba ko. Pumasok ako sa accounting drive. Buti na lang hindi pinalitan ni Ramon ang admin permissions. Akala siguro niya, dahil hindi ako maingay, hindi ako marunong mag-lock ng pinto. Tinype ko, MCS Buildline Trading. May lumabas na 3 entries. Una, 450,000 pesos, lighting package. Ikalawa, 680,000 pesos, modular cabinet advance. Ikatlo, 720,000 pesos, exterior works adjustment. Total, 1,850,000 pesos. Parehong halaga. Napalunok ako. Binuksan ko ang scanned receipt. Sa ibaba, may pirma ng receiving party. Hindi Ramon, hindi supplier. Isang pirma na bilog ang C sa simula. C. Sandejas. Hindi pa buong pangalan, pero sapat na para maramdaman kong may kumalabog sa loob ng dibdib ko. Carmela, MCS. Carmela Sandejas, MCS Buildline Trading. Naupo ako ng mabigat. Hindi lang siya tumanggap ng regalo. May negosyo o pangalan siyang ginamit para daanan ng pera. At bigla kong naalala ang tanong niya sa driveway, paano si Alexa? Hindi iyon tanong ng inosenteng babae. Tanong iyon ng kasabwat na nag-aalala kung mahuhuli na ba sila. Nagpatuloy ako. May isang file na nakasave sa downloads, fleet_update_proposal_final2.pdf. Binuksan ko. Nandoon ang proposal para sa delivery vehicle, company use, business expansion, mas mabilis na paghatid sa clients, may projected ROI pa. Ang ganda ng pagkakagawa. Pero nang tingnan ko ang dealership quotation, pareho ang model, pareho ang color, at nang i-zoom ko ang chassis reference, tumugma ang huling 4 na digit sa litratong kinuha ko sa SUV. Hindi delivery vehicle, regalo. Bigla kong naramdaman ang sakit sa palad ko. Saka ko lang napansin na sobrang higpit ng hawak ko sa mouse. Alexa, bulong ko sa sarili ko. Huwag kang mabasag ngayon. Pero ang hirap, dahil habang tinitingnan ko ang mga numero, bumabalik sa akin ang lahat ng gabing nagtipid ako. Yung hindi ako bumili ng bagong sapatos dahil may delayed na bayad sa supplier. Yung nag-cancel ako ng check-up dahil sabi ko, next month na lang. Yung paulit-ulit kong sinabing okay lang ako kahit hindi, dahil akala ko pareho kaming nagbubuhat. Yun pala, habang ako nagtitipid para sa negosyo, siya nagtatayo ng buhay para sa ibang babae. Sa gitna ng paghahalongkat ko, may nakita akong maliit na envelope sa likod ng folder. Walang label, nakaapit lang. Binuksan ko. May resibo mula sa Mahogany Crest Admin Office. Payment for move-in processing fee and gate access registration. Registered residents, Carmela Sandejas, Ramon Villarreal, authorized visitor. Hindi client, hindi contractor. Authorized visitor. At may plate number na nakalista. Hindi lang plate ng SUV, kundi plate ng company van namin. Humigpit ang lalamunan ko.
Kung ginamit niya ang company van para pumasok doon, may gate log. Kung may gate log, may oras. Kung may oras, pwedeng i-match sa mga araw na sinasabi niyang nasa meeting siya. Kung maipapakita kung gamit niya ang resources ng negosyo sa personal affair at possible fraud, hindi na ito simpleng marital betrayal. Record na ito, procedure na ito, kaso na ito. Pero may takot pa rin dahil asawa ko siya. At kahit gaano kasakit, may maliit na boses sa loob ko na nagtatanong, kung ituloy mo to, may babalikan ka pa bang buhay? Paano ang bahay namin? Paano ang empleyado? Paano ang pangalan ng negosyo? Paano kung mas malaki ang damage kaysa kaya kong ayusin? Paano kung sa paghila ko siya pababa, madamay ang lahat ng binuo ko? Doon ko narinig ang tunog ng hagdan. Mahinang langit-ngit. Napatay ko agad ang screen. Nanigas ako sa upuan. Lex? Boses ni Ramon. Malapit. Nasa hallway. Dahan-dahan kong isinara ang folder at itinulak sa gilid. Kinuha ko ang isang lumang payroll sheet at itinalay sa ibabaw. Parang iyon ang tinitingnan ko. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Ramon. Nakasuot ng puting shirt. Magulo ang habok pero gising ang mga mata. Anong ginagawa mo diyan? Tiningala ako. Pinilit kong maging pagod, hindi galit. Payroll, may reklamo si Mang Tonyo sa overtime. Pumasok siya ng kunti, tingnan sa mesa, sa laptop, sa filing cabinet. Ngayon mo talaga ginagawa? Hindi ako makatulog. Tumihimik siya. May ilang segundo na parang pareho kaming naghihintay kung sino ang unang magkakamali. Lumapit siya sa likod ko. Inamoy ko ang parpum niya, yung parehong parpum na naamoy ko sa driveway kanina habang hawak niya ang kamay ng ibang babae. Pumatong ang kamay niya sa balikat ko. Dati, iyon ang nagpapakalma sa akin. Ngayon, parang bigat. Pagod ka lang, sabi niya. Matulog ka na. Ako na bahala sa ibang disbursements bukas. Doon ko siya tinignan. At alin doon ang dapat mong bahalaan? Bahagya siyang natigilan. Maliit lang, halos hindi mapapansin ng taong hindi sanay magbasa ng mukha niya. Asawa ko siya. Alam ko ang tiklop ng noo niya kapag may tinatago. Lahat, sagot niya. Para hindi ka na ma-stress. Ngumiti ako ng kunti. Salamat. Umalis siya pagkatapos ng ilang sandali, pero hindi ko na binuksan ulit ang laptop hanggang marinig kong bumalik siya sa kwarto. Nang masiguro kong tahimik na ulit ang bahay, kinuha ko ang phone ko. Tinext ko si Liza, accountant namin. Liza, bukas maaga. Kailangan kong makita ang raw bank records. Huwag mong sabihin kay Ramon. Ilang minuto bago siya sumagot. Ma'am, tungkol ba ito sa MCS? Matigilan ako. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako ang may napansin. At kapag may ibang taong matagal ng tahimik, ibig sabihin mas malalim ang problema kaysa akala ko. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga, nasa opisina na ako. Hindi pa bukas ang tindahan, nakasara pang roll-up door sa harap kaya madilim ang showroom maliban sa manipis na guhit ng araw na sumisingit sa ilalim. Amoy kahoy, alikabok, at kape mula sa maliit na pantry. Naririnig ko ang mahinang ugong ng lumang aircon sa accounting room, parang hirap na hirap bumuga ng lamig. Si Liza Benedicto ay dumating lang may dalang brown envelope at mukha ng taong ilang gabi nang hindi maayos ang tulog. 42 anyos si Liza, maliit, laging nakaayos ang buhok sa bon, at may salamin na palaging nasa dulo ng ilong. Hindi siya madaldal. Sa opisina, siya yung tipo na kapag nagsalita, makikinig ka dahil malamang mahalaga. Pagpasok niya, hindi na siya nag-good morning. Ma'am Alexa, sabi niya, mahina. Pasensya na po. Doon pa lang alam kong may bigat siyang bitbit. Umupo ka, sabi ko. Umupo siya sa tapat ko pero hindi niya agad ibinigay ang envelope. Hinawakan niya muna ito gamit ang 2 kamay, parang may laman na delikado. Anong alam mo sa MCS? Tanong ko. Napapikit siya sandali.
3 months ko na pong chinecheck, hindi ko po ma-confirm kung legitimate supplier. May business registration silang pinakita si Sir Ramon, pero hindi tugma ang declared address sa delivery records. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumigil siya. At sa katahimikan niyang yon, naramdaman ko agad ang sagot. Tinakot ka niya? Tanong ko. Hindi siya umiyak pero namula ang mata niya. Sinabi po niya na kapag ginulo ko yung disbursements, ako ang lalabas na nagkamali sa encoding. May pinakita siyang email na parang ako ang nag-approve ng release pero hindi po akin yung approval, ma'am. Ginamit po yung old login ko nung nakalive ako. Parang sinaksak sa tiyan. Hindi lang pera ang kinuha ni Ramon, gumagawa na siyang panakip. At may taong handa siyang ihulog para mailigtas ang sarili. Inabot ni Liza ang envelope. Sa loob may printout ng bank transfers, access logs, at screenshots ng system activity. Hindi pa po kumpleto kasi may files na dinilit, pero may backup po ako sa external drive. Tumingin ako sa kanya. Bakit ka nag-backup? Lumunok siya. Kasi nung nakita ko pong may release sa MCS habang nakalive ako, kinabahan na ako. Tapos nung tinanong ko si Sir Ramon, sabi niya, "Huwag kang magmagaling, Liza. Hindi mo kayang bayaran ng mawawala sa'yo." Napakagat ako sa loob ng pingsi ko. Gusto kong magalit, pero hindi kay Liza. Hindi sa babaeng nagtago ng ebidensya dahil natakot mawalan ng trabaho at madamay sa krimeng hindi niya ginawa. Liza, mula ngayon, huwag kang pipirma, huwag kang mag-a-approve ng kahit ano. Lahat ng makikita mo, isave mo, pero walang gagalaw ng padalos-dalos. Tumanggo siya. May lawyer po ba tayo? Magkakaroon. Pero bago lawyer, kailangan ko munang patunayan ang galaw ni Ramon sa mahogany crest. Dahil ang pera sa papel, pwedeng baluktutin. Ang pirma, pwedeng sabihing mali. Ang invoice, pwedeng sabihing supplier issue. Pero ang gate log, oras, plate number, pangalan ng visitor, mahirap ipaliwanag kapag tugma sa lahat ng kasinungalingan niya. May naalala akong tao, Mara Cordero, kaklase ko nung college. Hindi kami best friends pero naging magkasama kami sa thesis group. Nung huli kaming nagkita sa isang seminar, nabanggit niyang nagtatrabaho siya sa property management company na may hawak sa ilang subdivision sa North Fairview. Hindi ko alam kung mahogany crest ang hawak nila, pero kailangan kong subukan. Tinawagan ko siya gamit ang personal phone ko, hindi company phone. 3 ring bago niya sagutin. Alexa? Uy, ang aga. Kumusta? Pinilit kong gawing normal lang boses ko. Mara, sorry, biglaan. May tatanungin lang ako. Connected ka ba sa admin ng Mahogany Crest? Tumihimik siya sandali. Bakit? Doon ako napahinga ng malalim. Dahil mahirap humingi ng tulong kapag ang kapalit ay aaminin mong niloloko ka. Mara, kailangan kong gawin ito ng tama. Hindi ko gustong may malabag ka, hindi ko gustong madamay ka. Hindi kita bibigyan ng confidential record ng basta-basta, pero pwede kitang turuan paano kumuha. Kung may marital property concern ka, business misuse, or legal counsel, pwede kang mag-request through proper channel. Mas mabilis kung may demand letter or notarized request. Nagsulat agad ako sa notebook. Anong kailangan? Valid reason? Proof na connected ang vehicle sa company mo? Proof of ownership or authorization, at kung may lawyer ka, mas maganda. Pero Alexa, hinto siya. Ano? May isang log entry na naaalala ko kasi ako ang nasa front desk noon. Pumasok si Ramon, dala yung company van, tapos sa remarks ang nilagay niya, delivery for Unit 18. Pero walang delivery item sa van. Si Carmela ang sumalubong. May dala lang siyang maliit na paper bag. Parang may kumirot sa ulo ko. Delivery. Ginamit ang pangalan ng negosyo para makapasok sa bahay ng babae niya. May date ka? Hindi ko kabisado, pero bandang hapon yun, umuulan. Kasi naaalala ko pinunasan niya pa yung sapatos niya sa lobby mat. Umulan. Hapon. Biglang may pumasok sa isip ko.
Yung araw na sinabi ni Ramon na na-stranded siya sa client meeting kaya hindi siya makakauwi sa birthday dinner ng nanay ko. Nag-late ako noon sa handaan. Ako ang nagsorry sa nanay ko para sa kanya. Ako ang nagsabing importante ang meeting. Ako ang nagtanggol sa lalaking nasa ibang bahay pala habang naghihintay ang pamilya ko. Alexa, tawag ni Mara. Nandito ako. Hindi ko alam ang buong nangyayari, sabi niya. Pero kung lalaban ka, huwag kang dadaan sa galit. Daan ka sa proseso. Mas mahaba, oo, pero mas matibay. Iyon ang unang moral mirror na narinig ko. Huwag sa galit, sa proseso. Pagkababa ng tawag, bumalik si Liza sa accounting room at inilapag ang isa pang papel sa harap ko. Ma'am, may nakita pa po ako. Tiningnan ko. Isang photocopy ng board resolution. Nakasulat doon na pinapayagan ng company ang loan facility para sa expansion kasama ang vehicle acquisition at sample property staging. May pirma ni Ramon, may pirma ng accountant, at may pirma ko. Pero hindi ako pumirma noon. Kilala ko ang pirma ko. May kakaibang diin sa dulo ng natividad. Dito, malinis masyado. Walang bigat, walang pagdulas. Peke, bulong ko. Tumanggo si Liza. Ma'am, kung ito ang ginamit sa bank o financing, hindi lang po company misuse ito. Tumingin ako sa kanya. Forgery. Hindi niya sinabi pero pareho naming narinig sa katahimikan. Doon ko naintindihan kung bakit kailangan kong dahan-dahan. Kung sisigaw ako ngayon, pwedeng magtago si Ramon ng dokumento, pwedeng takutin si Liza, pwedeng tausapin ng bank, pwedeng palabasin na pumayag ako, nagselos lang at ngayon binabawi ko ang lahat. Kaya ginawa ko ang unang tahimik na hakbang. Tinawagan ko ang bank relationship officer namin, si Mr. Ong, na matagal ko nang kilala dahil ako ang nag-aasikaso ng business line namin noon pa. Good morning, Mr. Ong. Alexa Natividad ito. May request ako. Effective today, lahat ng withdrawals, loan-related documents at vehicle financing approvals under Natividad Home Finishings will require dual confirmation directly from me, written and recorded call. Ma'am, may issue po ba? Tumingin ako sa peking pirma ko. Possible unauthorized use. Tumahimik siya sa kabilang linya. Understood, ma'am. We will flag the account. Pagkababa ko, nagpadala ako ng email sa 3 pangunahing supplier namin. Simple lang. Until further notice, all releases under Ramon Villarreal must be verified through my office. No exception. Walang drama, walang sigaw, walang post. Pero sa bawat send ko, may pinto akong isinasara. At sa bawat pinto may hangin na nauubos sa mundong itinayo ni Ramon para kay Carmela. Bandang tanghali, nag-message si Ramon. May ginawa ka ba sa supplier approval? Tumawag si Benji. Bakit kailangan ka raw muna kausapin? Tinitigan ko ang message. Naramdaman ko ang kaba. Hindi pa ako handa. Kulang pa ang gate lag. Wala pa ang lawyer. Wala pa ang affidavit ni Liza. Wala pa ang official record. Pero may isang bagay akong sigurado. Nararamdaman na niya. Hindi ko siya sinagot agad. Pagkalipas ng 10 minuto, nagpadala siya ulit. Alexa? Huminga ako ng malalim, tapos nag-type ako. Inaayos ko lang ang system para walang malgaw na pera. Ilang segundo lang, nag-seen siya. Walang reply. Pero sa isip ko, nakikita ko na siya. Nakatayo, nag-iisip, naghahanap ng butas. Kinakapa kung gaano karami ang alam ko. At sa kabilang panig ng lungsod, sa bahay na may bagong pintura at SUV na may ribon, sigurado akong may babae ring naghihintay kung kailan ulit dadaloy ang perang hindi kanya. Hindi ko pa sila kinokompronta, hindi pa ako sumisigaw, pero nagsimula na ang pagbagsak. Tahimik lang, at mas nakakatakot ang tahimik kung may hawak kang resibo. Hindi ko sinagot si Ramon buong tanghali. Hindi dahil gusto ko siyang pahirapan, kundi dahil natutunan ko na ang taong may tinatago,
Mas maraming nasasabi kapag hindi mo siya agad binibigyan ng sagot. Sa opisina, normal lang kilos ko. Kinausap ko ang staff tungkol sa deliveries, tinulungan ko si Mang Tonyo mag-check ng mga kahon ng lighting fixtures, pinirmahan ko ang payroll, nagpaabot ako ng kape sa bodega. Sa labas, parang dating Alexa. Pero sa loob ko, bawat minuto may binibilang. Ilang dokumento pa ang kinakailangan, ilang tao ang may alam, ilang pirma ang pineke, at gaano kalaki ang butas na ginawa ni Ramon bago ko pa ito nakita. 3:00 ng hapon, dumating si Attorney Serafin de la Peña. Rekomendado ni Liza. Hindi siya yung abogadong maingay o mahilig manakot. Nasa 50 anyos, kalmado ang muka, may manipis na salamin, at kapag nagsasalita, parang laging may tinitimbang. Sa maliit naming conference room kami nag-usap. Sarado ang blinds. Sa mesa, inilatag ko ang lahat. Litratong kuha ko sa mahogany crest, disbursement forms, bank transfers, MCS receipts, dealership quotation, at photocopy ng board resolution na may peking terma ko. Matagal siyang hindi nagsalita. Binasa niya lahat, isa-isa. Hindi niya ako pinutol, hindi niya rin ako minadali. Ang maririnig lang ay lagitig ng papel, tunog ng ballpen niya habang nagsusulat, at mahinang ugong ng aircon na parang kinakapos. Pagkatapos, itinulak niya pabalik ang board resolution. Mrs. Natividad, sabi niya, kung tama ang hinala ninyo, hindi lang ito marital infidelity. May possible fraud, falsification, unauthorized disbursement, at misuse of company assets. Nanlamig ang daliri ko. Alam ko na pero iba pa rin kapag abogado ang nagsabi. Pwede ko na ba siyang kasuhan? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Hindi malamig pero diretso. Pwede tayong magsimula ng proseso, pero kung gusto ninyong matibay, kailangan natin ng chain. Hindi sapat na mahilitrato kayo ng bahay at kotse. Kailangan nating ipakita kung paano lumabas ang pera, sino ang nag-authorize, saan napunta at paano niya niligaw ang records. May gate log, sabi ko. Hindi ko pa hawak pero may paraan para mag-request. Good. Kailangan din natin ng affidavit mula kay Miss Liza at kung may supplier na ginamit bilang dummy, kailangan nating i-verify kung totoong supplier sila o front lang. Napatingin ako sa pangalan sa resibo. MCS Buildline Trading, Carmela Sandejas. Kung negosyo niya nga iyon, tanong ko. Mas mabigat kung siya ang tumanggap ng pera habang may personal relationship sa asawa ninyo at alam niyang galing iyon sa kumpanya. Pero kailangan nating patunayan na alam niya. Napakapit ako sa gilid ng upuan. Doon pumasok ang unang moral dilemma. Dahil pwede kong ibuhos lahat. Pwede kong ipatawag ang guards, ang staff, ang suppliers. Pwede kong ipahiya si Ramon sa harap ng mga taong niloko niya. Pwede kong guluhin si Carmela sa bahay na ipinagmamalaki niya. Pero kung masyado akong mabilis, pwede nilang sirain ang trail. Pwede nilang burahin ang messages. Pwede nilang takutin ang witnesses. Pwede nilang unahan ako sa kwento. Attorney, sabi ko, gusto ko silang mananggot, pero ayokong madamay ang empleyado ko. Kung pumutok ito ng mali, baka mawalan sila ng trabaho. Tumango si attorney. Kaya hindi tayo sisigaw. Maglalak tayo ng records. Iyon ang unang malinaw na plano. Hindi paghihigante. Lockdown. Una, bank flag. Nagawa ko na yun. Ikalawa, supplier verification. Ikatlo, request ng official gate logs. Ikaapat, preservation letter sa dealership at property admin para hindi mawala ang transaction records. Ikalima, internal audit. Pero may risk, dagdag ni attorney. Kapag naramdaman ni Ramon na nasasara ang galaw niya, kikilos siya. Hindi natin alam kung magmamakaawa, mananakot o gagawa ng panibagong kasinungalingan. Hindi ko na kailangang hulaan dahil habang nagsasalita siya,
Tumunog ang phone ko. Si Ramon. Hindi ko sinagot. Tumunog ulit. Hindi pa rin. Pangatlong tawag, nag-message siya. Alexa, anong ginagawa mo? Tumawag ang bank. Bakit daw lahat kailangan dumaan sa'yo? Sumunod agad ang isa pa. Huwag mong guluhin ang trabaho ko. Napangiti ng mapait si Liza sa tabi ko. Trabaho niya raw. Hindi ako natawa. Dahil sa likod ng galit ko, nandun pa rin ang takot. Kung kaya niyang pekein ang pirma ko, kaya niyang gumawa ng istorya. Kung kaya niyang gamitin ang login ni Liza, kaya niyang ituro ang ibang kao. Kung kaya niyang ipangalan sa fleet upgrade ang SUV ng kabit niya, kaya niyang burahin ako sa sarili kong negosyo kung papayag ako. Bandang 5:00, dumating ang unang sagot mula sa supplier. Si Benji, matagal naming kausap sa hardware imports, ang tumawag mismo. Ma'am Alexa, sabi niya, halos pabulong. May nag-request po kaninang umaga ng urgent release under Sir Ramon, pero nung sinabi naming kailangan muna kayo, nagalit po siya. Anong items? Imported tiles, bathroom fixtures at LED panels. Halos pang buong bahay, ma'am. Pumikit ako. Hindi na ito lumang transaksyon. Gumagalaw pa rin siya. Ngayon, para saan? Para tapusin ang bahay ni Carmela? Para takpan ng kulang? Para maglabas pa bago tuluyang masara ang access? Benji? Sabi ko, pinilit kong maging kalmado. Huwag kayong maglalabas kahit isang kahon na walang written confirmation ko. Opo, ma'am. Pero may sinabi po siya. Ano? Na kayo raw po ang nag-authorize dati at may board resolution daw po. Doon ko naramdaman ang pagtaas ng init sa leeg ko. Ginagamit na niya ang peking pirma ko. Hindi na ito takot sa mahuhuli. Ito ay paninindigan sa kasinungalingan. Pagkababa ko ng tawag, napadingin si Attorney Serapin sa akin. Mrs. Natividad, kailangan na natong magpadala ng preservation notices today. Ginawa namin niyon bago magsara ang opisina. Email sa bank, email sa dealership, email sa Mahagany Crest admin, email sa 3 suppliers. Formal, maikli, malinaw. Possible unauthorized corporate transactions. Kindly preserve all records, communications, CCTV if available, gate logs, delivery notes, and payment trails. Habang pinipindot ko ang send, pakiramdam ko bawat letra ay pintunay sinasara sa likod ni Ramon, pero hindi pa iyon panalo. 7:00 ng gabi, pauwi na sana ako nang tumawag si Mara. Alexa, sabi niya, mabigat ang boses. May problema. Napahinto ako sa parking lot. Ano? May tumawag sa admin, si Ramon. Nagtatanong kung sino raw ang nag-request ng records tungkol sa Unit 18. Sabi niya, asawa raw siya ng may-ari ng company at may authority raw siyang pigilan. Napatingin ako sa madilim na salamin ng sasakyan ko. Nakita ko roon ang sarili kong pagod na mukha. At anong sinabi ninyo? Sinabi ng manager namin, official request lang ang i-acknowledge. Pero Alexa, alam na niyang may gumagalaw. Huminga ako ng madalim. Sa unang pagkakataon mula noong nakita ko sila, naramdaman kong tumakbo ang kaba hanggang tuhod ko. Hindi na ako lang ang nagmamasid. Nagmamasid na rin siya. At doon ko naintindihan ng midpoint ng laban na ito. Akala ko, kapag nakita ko ang ebidensya, ako na ang may hawak ng lakas. Pero hindi pala. Dahil habang lumilinaw ang katotohanan, lumalaki rin ang panganib na sisirain niya ang daan bago ako makarating sa dulo. Pagdating ko sa bahay, bukas ang ilaw sa salas. Nandoon si Ramon, nakatayo, hindi nakaupo, walang ngiti. Hawak niya ang phone niya at sa mesa may printout ng email ko sa supplier. Alexa, sabi niya, malamig ang boses. Hindi ako kumibo. Itinaas niya ang papel. Anong ibig mong sabihin nito? Tiningnan ko sa mata niya. Sa unang pagkakataon,
Hindi ko na hinanap ang asawa ko roon. Hinahanap ko na ang taong pumeke ng pirma ko. System correction. Sagot ko. Lumapit siya ng isang hakbang. Huwag mo akong niloloko. Doon ko narinig ang sarili kong boses. Mahina pero buo. Ramon, ikaw ang huling taong may karapatang mangsabi niyan sa akin. Natigilan siya. Saglit lang, pero sapat para malaman kong tumama. Hindi pa ito ang laban. Simula pa lang ito. Hindi sumigaw si Ramon ng gabing iyon. Mas nakakatakot siya kapag hindi sumisigaw. Nilapag niya ang papel sa mesa, dahan-dahan, parang ayaw niyang magpakita ng galit. Pero kita ko sa panga niya ang diin. Kita ko sa mga daliri niyang bahagyang nanginginig ang pagpipigil. May nagsusumbong sa'yo, sabi niya. Hindi tanong, paratang. Tinanggal ko ang sapatos ko at inilagay sa gilid. Bakit? May dapat bang isumbong? Alexa, huwag mong simulan. Napatingin ako sa kanya. Huwag kong simulan ng alin. Doon siya lumapit. Hindi naman sobrang lapit pero sapat para maramdaman ko ang intensyon niyang takutin ako. 13 taon ko siyang kilala. Alam ko kung kailan niya ginagamit ang katahimikan bilang pader. May mga bagay sa negosyo na hindi mo naiintindihan, sabi niya. Kaya ako ang humaharap, kaya ako ang umaayos. Kapag pinakialaman mo lahat, ikaw din ang mahihirapan. Dati baka naniwala ako. Dati baka umatras ako. Dati baka sinabi kong, sige, ikaw na bahala, dahil pagod na akong makipagtalo. Pero sa isip ko, nakikita ko pa rin ang pulang ribbon sa SUV. Naririnig ko pa rin ang, deserve mo yan, mahal ko. At hawak ko na ang litrato ng peking pirma ko. Kaya pala nahihirapan ang negosyo, sabi ko, kasi may mga bagay kang inaayos na hindi dapat lumalabas sa kumpanya. Nanigas ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Gumiti ako ng maliit. Hindi masaya, hindi mapagmataas. Isang ngiting sapat lang para ipaalala sa sarili kong hindi na ako bulag. Matulog ka na, Ramon. Pareho tayong may trabaho bukas. Tinalikuran ko siya. Bawat hakbang paakyat ng hagdan, ramdam ko ang tingin niya sa likod ko. Para akong umaakyat sa manipis na tulay. Isang maling salita, isang maling hakbang, at pwedeng bumagsak lahat. Pero sa kwarto, hindi ako natulog. Naglock ako ng pinto ng banyo, naupo sa takip ng toilet bowl, at doon ko binuksan ang laptop ko. Tahimik kong binago ang passwords ng company cloud. Hindi lahat, yung sapat lang para hindi mahalata agad pero hindi na rin siya basta makakapasok. Accounting archive, supplier portal, fleet documentation, purchase approval sheet. Pagkatapos, nag-send ako ng instruction kay Liza. Tomorrow, physical inventory count, quiet. Focus on releases tagged under special projects. Sumagot siya agad. Opo ma'am, may kasama po ba? Mang Tonyo only. Trusted. Sunod, tinawagan ko si Mang Tonyo. Matagal na sa amin si Mang Tonyo. 59 anyos, dating delivery driver, ngayon warehouse supervisor. Siya yung klase ng taong hindi pala sigaw pero alam ang galaw ng bawat kahon sa bodega. Kapag may nawawalang isang gripo, alam niya kung sinong naglabas at anong oras. Ma'am, sagot niya, pausang boses. May problema po ba? Natigilan ako. Napansin niya rin. Bakit mo natanong? Huminga siya ng mabigat. May mga release po kasing pinapakuha niya na walang delivery receipt. Sabi niya, susunod na lang daw papel. Hindi ko inilabas lahat, ma'am, pero may ilan po na nilabas ng tao niya nung wala ako. Sinong tao niya? Si Jepoy po, yung temporary driver na siya ang nagpasok. Pumikit ako. Isa na namang pangalan, isa na namang daan. May kopya ka ng log mo? Opo, ma'am, sinulat ko po sa notebook. Hindi ko inilagay sa system kasi sabi ni sir siya na raw ang bahala. Pero kinabahan ako. Napahawak ako sa noo ko. Sa bawat taong tinakot ni Ramon, may maliit na parte ng katotohanan na itinago nila. Hindi dahil traidor sila, kundi dahil hindi sila sigurado kung sino ang paniniwalaan. Bukas dalhin mo sa akin ang notebook mo. At Mang Tonyo, salamat. Tahimik siya sandali. Ma'am,
Kayo po ang nagpasweldo sa anak ko nung naospital asawa ko. Hindi ko po kayong kayang lukuhin. Doon ako muntik umiyak. Hindi sa sakit, kundi sa bigat ng alaalang may mga taong nakakita pala kung paano ko binuhat ang negosyong ito kahit akala ko mag-isa ako. Kinabukasan, parang normal ang operasyon, pero hindi na normal ang loob nito. Si Liza nasa accounting room nagda-download ng records, si Mang Tonyo nasa bodega nagbibilang ng items, ako nasa showroom nakangiti sa customer habang sa phone ko isa-isang pumapasok ang updates. Ma'am, may 14 boxes missing under LED panel batch. May 8 bathroom sets released without complete DR. May tiles na nilabas under Unit 18 delivery. Unit 18. Carmela, mahogany crest. Hindi lang pera ang kinuha nila, pati gamit, pati oras, pati tiwala ng mga taong nagtrabaho ng maayos. Bandang 11:00, dumating si Ramon sa opisina. Mabilis ang lakad niya, halatang hindi siya natulog ng maayos. Dumiretso siya sa accounting room pero nakasara ang pinto. Bakit nakalock? Tanong niya sa staff. Lumabas ako mula sa showroom. Internal audit. Tumingin siya sa akin, pilit ang ngiti sa harap ng tao. Hindi mo man lang ako sinabihan. Hindi ko kailangan. May ilang empleyado na napatingin. Ramdam ko ang biglang bigat ng hangin, pero hindi ako nagtaas ng boses. Lumapit siya sa akin at bumulong. Pinapahiya mo ako. Mahina rin akong sumagot. Hindi pa. Nagbago ang kulay ng mukha niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang phone niya. Lumayo siya at sinagot, pero narinig ko ang unang salita niya. Carmela, mamaya na. Tumigil siya nang mapansing nakatingin ako. Hindi ako umimik, pero sapat na ang katahimikan ko para makita niyang wala na siyang kontrol sa kwento. Pagkatapos ng lunch, dumating ang email mula sa dealership. Na-preserve na raw nina ang vehicle file. Nakapangalan ng financing application sa company pero ang unit release authorization ay may handwritten note for CS personal use approved by RV. Hindi pa kumpleto pero lumalapit na. Sumunod na email mula sa Mahogany Crest admin, tinanggap nila ang formal request ng lawyer, pending review pero inattach nila ang acknowledgement na may visitor record under Ramon Villarreal at company vehicle plate. Napatitig ako sa screen, hindi pa gate log mismo pero konfirmasyon. May pinto na namang bumukas at sa kabilang side ng lungsod may pinto namang nagsara. Dahil bandang 3:00, tumawag si Benji supplier. Ma'am, nandito po si Sir Ramon. Pinipilit pong i-release yung tiles. Sabi niya kayo raw po ang nagkamali sa instruction. Huminga ako ng malalim. Pakisabi sa kanya, no release without my written approval. Narinig ko sa background ng boses ni Ramon. Malabo pero galit. Anong no release? Ako ang kausap ninyo noon pa. Sumagot si Benji, naninginig pero buo. Sir, instruction po ni Ma'am Alexa. Pagkatapos, may kalabog. Napapikit ako. Hindi ko kailangang makita siya para malaman kong nagsisimula na siyang mawalan ng hawak. At doon ko naintindihan ang ibig sabihin ng tahimik na power move. Hindi mo kailangang sirain ng tao sa harap ng lahat. Minsan, sapat nang alisin mo ang kuryente sa ilaw na ginagamit niya para magmukhang makinang. Kinagabihan, hindi umuwi agad si Ramon. 9:00, nag-message siya. Kailangan nating mag-usap, hindi mo alam ang sinisira mo. Matagal kong tinitigan niyon, tapos sumagod ako. Alam ko, ang hindi ko alam noon kung gaano karami na ang sinira mo. Hindi siya nag-reply, pero makalipas ang 1 oras, may dumating na message mula sa unknown number. Ate Alexa, sana wag niyo nang palakihin, hindi niyo naman nagagamit lahat ng meron kayo. Hindi nakalagay ang pangalan, pero alam ko. Carmela. Tinitigan ko ang screen hanggang sa lumabo ang mata ko. Hindi naman niyo nagagamit lahat ng meron kayo. Parang ang ninakaw sa akin ay tira-tira lang.
Doon ko na-realize, hindi lang sila naggasala dahil kumuha sila. Naggasala sila dahil kinumbinsi nila ang sarili nilang may karapatan silang kumuha. Kaya nireplyan ko ang unknown number ng isang linya lang. Salamat, screenshot saved. At sa unang pagkakataon, ako naman ang nagpaalala sa kanila. May mga salitang kapag nasabi mo na, hindi mo na mababawi. Kinabukasan, 8:00 pa lang, nasa labas na ng opisina si Ramon. Hindi siya pumasok agad. Nakita ko siya mula sa loob ng showroom, nakatayo sa tabi ng kotse niya, hawak ang phone, pabalik-balik ang lakad. Wala na yung dating kumpiyansa sa tindig niya. Maayos pa rin ang damit, light blue polo, itim na pantalon, makintab na sapatos, pero ang mukha niya, puyat at madigas. Siya ang lalaking sanay na pagpasok sa opisina, lahat bumabati. Ngayon, parang nag-iisip muna siya kung sino pa ang panig sa kanya. Nasa tabi ko si Liza, hawak ang folder ng audit summary. "Ma'am," bulong niya, "handa na po ako sa affidavit, pero natatakot pa rin po ako." Tumingin ako sa kanya. Normal matakot. "Paano kung balikan niya ako?" "Hindi ka mag-iisa." Tumangdo siya, pero nakita ko pa rin ang panginginig ng kamay niya. At doon ulit bumalik ang moral tension sa akin. Hindi lang ito laban ng asawang niloko. Kapag itinutuloy ko, may mga taong kailangang tumayo sa tabi ko. May mga taong baka madamay sa gulo. Liza, Mang Tonyo, Benji, Mara. Kaya bawat hakbang kailangan tama. Hindi dahil naaawa ako kay Ramon, kundi dahil ayokong gamitin ang katotohanan ng kasing dumi ng paggamit niya ng kasinungalingan. Pumasok si Ramon makalipas ang ilang minuto. Tahimik ang showroom. May 2 staff sa counter, parehong nagkunwaring abala. Si Mang Tonyo nasa likod, pero kita kong nakamasid. Ako naman, nakatayo sa harap ng sample tiles, hawak ang clipboard. "Alexa," sabi ni Ramon, "private." "Sa conference room." "Sa bahay tayo mag-usap." "Dito." Nanigas ang panga niya, pero sumunod siya. Pagpasok namin sa conference room, isinara ko ang pinto, pero hindi ko inilak. Sinadya ko iyon. Ayokong magkaroon siya ng pagkakataong sabihin na may nangyaring iba. Sa mesa, wala akong inilatag na ebidensya. Isang notebook at phone ko na naka-face down. Umupo siya sa harap ko. Ilang segundo kaming nagtitigan. Pagkatapos, bumuntong hininga siya. Parang siya pa ang pagod na pagod. "Alexa, lumalayo na ito." Matagal nang lumalayo, ngayon ko lang nakita. Pinisil niya ang pagitan ng mga mata niya. Okay, may mali akong ginawa. Napatingin ako ng diretsyo. Mali. Ang gaan ng salitang pinili niya. Parang nakalimot lang bumili ng ulam, parang na-late lang sa meeting, parang hindi siya naglabas ng milyon, nagpanggap ng supplier, gumamit ng peking pirma at binigay ng bahay sa ibang babae. "Anong mali?" tanong ko. Napatingin siya sa akin. "Alam mo na." Gusto kong marinig. Doon siya nainis. Kailangan pa ba talaga? Oo. Tumayo siya, naglakad papunta sa bintana, tapos bumalik. Nagkaroon ako ng relasyon kay Carmela. Nagkamali ako, pero hindi ibig sabihin sisirain mo na yung lahat ng pinaghirapan natin. Pinaghirapan natin? Ulit ko. Yes, natin. Hindi lang sa'yo ang kumpanya. Tahimik akong tumanggo. Tama, hindi lang sa akin. Kaya nga kailangan kong protektahan sa taong ninanakaw ito. Namula ang mukha niya. Hindi ako nagnakaw. Kung hindi, anong tawag sa MCS? Hindi siya nakasagot agad. Legitimate supplier iyon. Ni walang delivery address na tugma. Start-up. Ang receiving party, si Sandesas. Siya ang nag-coordinate ng staging. Sa bahay niya? Katahimikan. Sa unang pagkakataon, nakita kong naubusan siya ng nakahandang sagot. Pero mabilis siyang bumawi. "Alexa, makinig ka. Pwede nating ayusin ito. Ibabalik ko ang ibang pera. Ililipat ko ang ibang expenses. Papalabasin nating accounting misclassification. Walang kaso, walang eskandalo. Himalay muna tayo kung gusto mo. Pero wag mong idamay ang kumpanya."
Natawa ako ng mahina. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil ang kapal ng alok niya. Gusto mong palabasin na nagkamali lang ang accounting? Mas ligtas iyon para sa lahat. Para sa lahat o para sa iyo? Lumapit siya sa mesa. Para rin sa iyo, kapag lumabas ito, mapapahiya ka. Pag-uusapan ka ng tao, sasabihin nila na loko ka ng asawa mo. Sasabihin nila, hindi mo nabantayan ng negosyo mo. Doon tumama. Hindi dahil totoo, kundi dahil alam niyang iyon ang isa sa pinakamasakit, ang mapahiya. Ang tingnan ka ng tao na parang kaawa-awa. Ang marinig sa likod mo. Ang talino pa naman pero niloko rin. Pero imbis na bumigay ako, tumingin ako sa kanya at sinabi ko ng mahina. Mas nakakahiya ang magnakaw kaysa maloko. Napatigil siya. Alexa, hindi ako ang dapat mahiya. Doon ko kinuha ang phone ko at binuksan ang screenshot mula sa unknown number. Ipinakita ko sa kanya. Ate Alexa, sana huwag niyo nang palakihin. Hindi niyo naman nagadamit lahat ng meron kayo. Nakita ko nagbago ang mukha niya. Hindi gulat. Takot. Si Carmela to? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Hindi niya kailangan. Alam niya, sabi ko. Alam niyang galing sa akin, sa atin, sa kumpanya. Emotional lang siya. Hindi. Entitled siya. Pinatay ko ang phone screen. May recordings pa siya? Tanong ko bigla. Doon siya napatingin. Maliit na galaw pero sapat. Meron. Hindi ko pa alam paano pero may hawak si Carmela. At malamang, ginagamit din niya laban kay Ramon. Bakit ko naisip yun? Dahil ang babaeng nakinabang sa bahay at sasakyan ay hindi basta-basta papayag na siya lang ang malulunod. Kapag nagigipit ang mga taong sabay na nagsisinungaling, hindi sila sabay na lumalaban. Naghihilahan sila pababa. Anong meron siya? Tanong ko. Wala. Ramon, wala nga. Tumayo ako. Kung wala, bakit ka natakot sa screenshot? Hindi siya nakasagot. Paglabas ko ng conference room, nanginginig ang kamay ko pero hindi ko ipinakita. Dumiretso ako kay Liza. Ready na ang affidavit mo? Opo. Good. Dagdag natin ang unauthorized login. Lumapit si Mang Tonyo mula sa bodega. Dalang maliit na notebook na luma na ang cover. Ma'am, eto po yung logs ko. Tinanggap ko iyon ng parang mabigat na bato. Sa loob, nakasulat ang petsa, oras, item, pangalan ng kumuha, at minsan remarks. Sa 3 entries, paulit-ulit ang salita. Unit 18, Mahogany, Jepoy per Sir R, no DR yet. Hindi opisyal na system log, pero contemporaneous note. Sinulat sa araw mismo ng pangyayari. May halaga iyon, may bigat. Bandang hapon, dumating ang pinaka-importanting email. Mula sa Mahogany Crest Property Admin. Hindi pa full gate log, pero may formal certification silang pinadala sa abogado namin. Ramon Villarreal was registered as authorized visitor for Unit 18 under Carmela Sandejas. Company vehicle plate number recorded on multiple entries. Further certified copies available for formal legal request. Naupo ako. Matagal. Tinitigan ko ang linya. Company vehicle. Multiple entries. Authorized visitor. Carmela Sandejas. Hindi na siya maitatago sa salitang kliyente. Hindi na ito madadala sa misunderstanding. Hindi na ito basta selos. Chain na ito. Pera, supplier, vehicle, property, witnesses, at ngayon may official record. Pagtingin ko sa labas ng opisina, nakita ko si Ramon sa parking lot. May kausap sa phone. Galit ang galaw ng kamay niya. Siguro si Carmela. Siguro bangko. Siguro kung sinong pwedeng takbuhan. Pero wala na siyang alam na pinto. Dahil isa-isa ko nang isinara. Makalipas ang ilang minuto, dumaan ang message mula sa unknown number. Pwede tayong mag-usap. Hindi sinabi sa akin ni Ramon lahat. Napangiti ako ng mapait. Ayan na. Nagsisimula na silang maghiwalay ng kwento. At doon ko unang nakita ang tunay na pagbagsak nila. Hindi ako ang sisira sa kanila. Sila ang magtutulakang pababa para mailigtas ang sarili. Tinawag ko si Attorney Serafin. Attorney, sabi ko, handa na ako sa demand letter. Kanino natin ipapadala?
Tiningin ko ang certification sa screen. Kay Ramon, kay Carmela, sa MCS, at sa dealership. Saglit siyang tumahimik. Malinaw na kayo? Huminga ako ng malalim. Sa likod ng dibdib ko may kirot pa rin. May takot pa rin. May parte pa rin na nagluluksa sa asawang akala ko meron ako. Pero mas malinaw na ngayon ang dapat kong gawin. Oo, sabi ko. Hindi ako gaganti ng maruni. Pero kukunin ko ang lahat na dapat ibalik. Pagbaba ko ng tawag, dumaan si Ramon sa harap ko. Hindi siya nagsalita. Ako rin. Pero pagitan namin, parang may papel na lumapag sa hig. Isang pormal na simula. Hindi ng away, kundi ng paniningil. Hindi dumating ang demand letter na parang kulog. Dumating ito ng tahimik. Isang sobre, isang email, isang legal notice na may petsa, pangalan, halaga, at listahan ng mga dokumentong hindi na pwedeng burahin. Kay Ramon, kay Carmela, sa MCS Buildline Trading, sa dealership, at sa property admin ng Mahogany Crest para sa preservation ng records. Noong umagang iyon, maaga akong pumasok sa opisina. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw pero may maninipis ng liwanag na dumadaan sa glass door ng showroom. Ang sahig, bagong punas. Amoy floor wax at kape. Sa labas, may nagtitinda ng taho at sa bodega, naririnig ko na si Mang Tonyo na inuubo habang binubuksan ng roll-up door. Normal ang tunog ng umaga, pero hindi na normal ang direksyon ng buhay ko. Nasa harap ko ang kopya ng demand letter. Hindi ko binasa para masaktan ulit. Binasa ko para paalalahanan ng sarili ko na hindi ako nag-iimbento. Nakalagay doon ang hinihingi namin. Una, full accounting ng lahat ng perang lumabas papunta sa MCS. Ikalawa, return or reimbursement ng company assets na ginamit sa Unit 18 ng Mahogany Crest. Ikatlo, surrender ng SUV na ipinroseso bilang company vehicle pero ginamit for personal benefit. Ikaapat, written explanation sa forged board resolution. Ikalima, preservation ng messages, invoices, gate logs, delivery records, at financing documents. Hindi ito social media post, hindi ito parinig, hindi ito iyakan sa harap ng kapitbahay. Ito ay pormal na paniningil. At iyon ang mas nakakatakot sa taong nasanay na takpan ng kasalanan gamit ang lakas ng boses. 9:30, tumawag si Attorney Serafin. Na-receive na nila. Lahat? Ramon acknowledged through email, Carmela's address received hard copy, MCS registered email bounced pero may courier proof sa listed address. Napapikit ako. Anong ibig sabihin ng bounced? Posibleng hindi active ang business email, mas lalong kailangang i-verify kung operational ba talaga ang MCS. Hindi ako nagulat. MCS Buildline Trading, pangalan na parang supplier, pero unti-unting lumalabas na parang kurtinang ginamit para itago ang kamay ni Carmela. Bandang 10:00, nag-message si Mara. Alexa, nagkakagulo dito. May pumunta sa admin, si Carmela. Humigpit ang hawak ko sa phone. Anong nangyari? Sumagot siya makalipas ang ilang minuto. Pinipilit niyang kunin yung certified copies ng gate logs bago raw ma-release sa lawyer. Sabi niya, property owner siya, pero hindi siya makahingi ng kopya ng entries involving company vehicle without proper process. Hindi ko alam kung matatawa ko o maiinis. Noong nakikinabang siya, gusto niyang tahimik. Noong nahahanap na ang records, bigla siyang may pakialam sa proseso. Makalipas ang isang oras, tumawag naman ng dealership. Si Miss Diane, financing coordinator. Ma'am Alexa, gusto ka lang pong i-confirm. May pumunta po rito kanina, asking kung pwedeng i-amend yung vehicle release file. Sinong pumunta? Si Mr. Ramon Villarreal po. Hindi na ako nagulat, pero nanlamig pa rin ang tiyan ko. Ano raw ang babaguhin? Yung handwritten note po sana, yung for CS personal use. Sabi niya error daw ng staff. Napahinga ako ng malalim. Ano ang ginawa ninyo? Hindi po namin pinayagan, nakapreserve na po ang file after receipt of your counsel's notice.
Doon ko unang naramdaman na gumagana ang tahimik na plano. Hindi dahil may sumabog, kundi dahil may hindi na nabura, may hindi na napalitan, may hindi na naikot sa palusot. Pagkababa ko ng tawag, dumating si Liza sa mesa ko. Hawak niya ang printed audit summary, pero iba ang nasa mukha niya. May kaba. Ma'am, may nakita pa po kami ni Mang Tonyo. Ano? Inilapag niya ang papel. Listahan ng materials na nailabas sa warehouse, marked as client staging, tiles, LED panels, bathroom fixtures, cabinet hardware, sink, faucet, mirror, at door locks. Sa baba, may handwritten note mula kay Mang Tonyo. Picked up by Japoy, per Sir Ramon. Destination, Mahogany Crest, Unit 18. No complete DR. Nasaan si Japoy? Tanong ko. Nag-resign daw po last week, pero may contact number si Mang Tonyo. Tinungagan namin. Una, hindi sumagot. Pangalawa, hindi pa rin. Pangatlo, nag-ring ng matagal, tapos may boses na lalaki. Sino to? Si Alexa Natividad ito. May itatanong lang ako tungkol sa deliveries mo dati para kay Ramon Villarreal. Tahimik. Pagkatapos, narinig ko ang paghinga niya. Ma'am, driver lang po ako. Hindi kita inaakusahan. Gusto ko lang malaman kung saan dinala ang items. Sinabi po sa akin ni Sir Ramon, company project daw. Saan? Mahogany Crest po, Unit 18. Pero ma'am, hindi ko po alam na may binayaran ba sa'yo si Carmela? Natigilan siya. Doon ko nakuha ang sagot bago pa siya magsalita. Minsan po, mahina niyang sabi. Panggas daw, pangmerienda. Pero si Sir Ramon po ang naguutos. May binigay bang papel si Japoy na DR? Wala pong sinulat na DR. Sinabi na sa akin ng day before nang babayaran ako ng gas lang, kaya hindi na po ako nagtanong dahil company project pa lang naman. Handa ka bang gumawa ng statement? Ma'am, ayoko pong madamay. Madadamay ka kung may lumabas na records at wala kang paliwanag. Pero kung magsasabi ka ng totoo ngayon, ibang usapan iyon. Matagal siyang tahimik. Tapos mahina niyang sinabi, "Pwede po ba akong pumunta bukas?" "Pwede." Pagkababa ko, napaupo ako ng mabigat. Isa na namang piraso. Hindi pa siya final, pero sapat para lumakas ang chain. Pera, supplier, warehouse, driver, Unit 18, gate log, vehicle file. Habang tumitibay ang ebidensya, lumalambot naman ang samahan ni Ramon at Carmela. 2:00 ng hapon, dumating ang unang tawag ni Carmela. Hindi unknown number ngayon. Buong pangalan na ang lumabas sa messaging app, Carmela Sandejas. Hindi ko sinagot. Nag-message siya. Alexa, kailangan nating mag-usap ng babae sa babae. Hindi ako kumibo. Sumunod ulit. Hindi ko alam na company funds ang ginamit. Tinitigan ko ang message. Tapos bumalik sa isip ko ang unang text niya. Hindi naman kayo nagagamit lahat ng meron kayo. Hindi alam? Sinong hindi alam ang sinasabi kapag ganyan ang tono? Nag-screenshot ako. Ipinasa kay Attorney Serafin. Hindi ko siya sinagot. Dahil may mga taong gusto ka lang kausapin kapag hindi na nila kontrolado ang papel. Bandang hapon, bumagsak ang unang tunay na domino. Tumawag si Mara. Alexa, may incident report na. Anong nangyari? Nag-away sina Ramon at Carmela sa admin office. Hindi ko narinig lahat pero sumisigaw si Carmela na siya raw ang mapapahamak dahil pinangakuan siya ni Ramon na malinis ang papeles. Napahawak ako sa gilid ng mesa. May record ba? May CCTV sa lobby. Audio wala pero may guard report kasi naging disturbance. Preserve? Already noted dahil may legal notice kayo. Doon ko naramdaman ang kakaibang bigat sa dibdib. Hindi tuwa, hindi rin awa, kundi pagkaunawa na ang kasinungalingan kapag hindi na kayang buhatin ng dalawang tao, nagiging bato na ibinabato nila sa isa't isa. Pag-uwi ko ng bahay, wala si Ramon. Sa dining table, may basag na baso. Hindi ko alam kung nahulog o inihagis. Pinulot ko ang malalaking piraso pero iniwan ko muna ang maliliit. Napatingin ako sa sahig. May mga kislap na halos hindi makita pero pwedeng makasugat kapag natapakan. Parang relasyon namin. Parang negosyo. Parang tiwala.
Hindi lahat ng basag ay malaki. Yung maliliit, minsan mas madelikado. 11:00 ng gabi, dumating si Ramon. Amoy alak. Hindi lasing na lasing pero sapat para bumigat ang lakad. Tumayo siya sa sala habang ako ay nakaupo sa sofa, may hawak na folder. "Masaya ka na?" tanong niya. Tumingin ako sa kanya. "Hindi, sinisira mo ako." "Hindi, Ramon. Sinusulat ko lang ang ginawa mo." Tumawa siya ng walang saya. "Akala mo malinis ka. Akala mo walang babalik sa'yo? Kapag bumagsak ako, babagsak din ang kumpanya." Doon ako tumayo. Hindi ako sumigaw, pero malinaw ang boses ko. "Kaya nga una kong iniligtas ang kumpanya bago kita singilin." Natigilan siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko sa mukha niya ang bagay na matagal ko nang hinihintay. Hindi pagsisisi. Hindi pa. Takot. Dahil sa wakas, naintindihan niya. Hindi ako galit na asawa lang. Ako ang taong matagal niyang inakalang hindi marunong lumaban. At ngayon, hawak ko na ang ilaw. Kinabukasan, nagsimula ang araw sa isang tawag mula sa contractor. Si Engineer Paulo Manansala, ang taong nag-asikaso ng ilang finishing works sa Unit 18. Hindi ko siya kilala nung una. Lumitaw lang ang pangalan niya sa isang resibong ipinadala ni Liza. May partial payment mula sa MCS at isang bank transfer na dumaan sa account na konektado kay Ramon. "Ma'am Alexa?" Maingat niyang tanong. "Yes?" "Pasensya na po kung ngayon lang ako tumawag. Natanggap ko po yung preservation letter through counsel. Gusto ko lang pong linawin na hindi po ako parte ng kahit anong personal issue. Hindi ko sinasabing parte ka, pero kailangan kong malaman ang totoo." Huminga siya ng malalim. "Ang alam ko po, model unit iyon for company staging. Si Sir Ramon ang kausap ko. Si Ma'am Carmela naman po ang nag-a-approve ng design choices. Sinabi ba sa'yo kung sino ang magbabayad?" "MCS Build Line Trading po initially, pero noong nagkaproblema sa balance, si Sir Ramon ang nagsabing i-charge muna raw sa Natividad Home Finishings dahil related project daw." Napapikit ako. "May documents ka?" "Opo, messages, quotation revisions, at acknowledgement ni Ma'am Carmela sa ilang installed items. Handa ka bang pumirma ng affidavit?" Tahimik siya sandali. "Ma'am, may utang pa sila sa akin." Doon ko naintindihan. Hindi lang ako ang ninakawan. Ginamit din nila ang ibang tao, ibang negosyo, ibang serbisyo, lahat para maitayo ang ilusyon. "Magpadala ka ng kopya sa abogado ko," sabi ko. "Kung lehitimo ang claim mo, isasama natin sa settlement demand, pero kailangan mong magsabi ng totoo." "Opo ma'am, kasi totoo lang po, nag-away na rin sila sa akin. Si Ma'am Carmela, sabi niya kay Sir Ramon daw ako maningil. Si Sir Ramon naman, sabi niya kay MCS daw. Wala naman pong sumasagot sa MCS." MCS. Yung kumpanyang parang multong ginagamit kapag may bayarin, pero nawawala kapag may pananagutan. Pagkatapos ng tawag, dumating si Jepoy sa opisina. Payat siya, nasa late 20s, nakaputing t-shirt at maong na may cap na hawak-hawak sa kamay. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa akin. Pinaupo namin siya sa conference room kasama si Attorney Serafin sa video call. "Hindi kita pipiliting magsabi ng hindi totoo, pero kailangan mong maintindihan na may records na. Gate logs, warehouse notes, possible CCTV. Mas mabuti nang ikaw mismo ang magsabi kung ano ang role mo." Napayuko siya. "Ma'am, nag-deliver ako sa Unit 18 ng ilang beses. Sabi ni Sir Ramon, rush project daw. Minsan po si Ma'am Carmela ang tumatanggap, minsan wala siya pero may caretaker. Wala po akong official DR kasi sabi ni Sir Ramon, siya na raw maglalagay. May binigay ba sa yung instruction na huwag mong sabihin sa akin?" Tumanggo siya. Sinabi po niya, huwag ko raw istorbohin si Ma'am Alexa kasi siya raw bahala sa expansion. Doon ko naramdaman ang hapdi ng paulit-ulit na pattern. Ginamit niya ang pangalan ko bilang excuse habang tinatanggal ako sa proseso. Pagkatapos ni Jepoy, si Mang Tonyo naman ang nagbigay ng sariling salaysay. Hindi siya masanay magsalita sa abogado, nanginginig pa nga ang boses niya, pero malinaw siya. Tinago ko po yung notes kasi natakot ako na baka baligtarin kami, pero alam ko pong may mali. Hindi po normal na walang DR ang release. Si Liza, sumunod.
Mas mahirap pakinggan ng kanya. Dahil doon lumabas kung paano ginamit ang old login niya, paano siya tinakot ni Ramon, at paano niya kinopya ang logs dahil pakiramdam niya may araw na kakailanganin niya iyon para patunayan na hindi siya ang ninakaw. Habang nakikinig ako, may sumisikip sa dibdib ko. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Hindi hiya na naloko ako. Hiya na may mga taong natakot sa sarili kong kumpanya dahil sa taong pinayagan kong humawak ng kapangyarihan. Pero hindi ko hinayaang kainin ako ng hiya. Ginamit ko iyon bilang dahilan para ayusin ang mali. Tanghali na nang tumawag ulit si Carmela. Sa pagkakataong iyon, sinagot ko. Alexa, bungad niya, naninginig ang boses. Hindi mo naintindihan. Anong hindi ko naintindihan? Sinabi ni Ramon hiwalay na kayo emotionally. Sinabi niya siya ang may control sa company. Sinabi niya regalo niya iyon sa akin dahil matagal na raw siyang hindi masaya. Natahimik ako. Hindi dahil nasaktan ako sa hindi masaya. Narinig ko na yun sa isip ko bago pa niya sabihin. Carmela, kahit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa marriage namin, hindi pa rin magiging iyo ang pera ng kumpanya. Tahimik siya. Kailangan kong protektahan sarili ko. Ginagawa ko din iyon. May messages ako, may recordings. Sinabi niyang siya ang bahala sa lahat. Sinabi niyang ikaw pumayag sa ibang expenses. Kung meron ka, ibigay mo sa abogado mo o sa abogado ko. Pero huwag mo akong tatawagan para kumbinsihin kung inosente ka habang nasa iyo pa rin ang bahay at sasakyang galing sa pera namin. Narinig ko siyang huminga ng putol-putol. Hindi ko kayang mawala lahat. Doon ako napapikit. Iyon ang linya. Iyon ang kaibahan namin. Ako, nawalan na ng tiwala, asawa, seguridad at katahimikan, pero sinusubukan kong huwag mawala ang sarili ko. Siya, natatakot mawala ang bagay na hindi naman sa kanya nagsimula. Dapat inisip mo na iyon bago mo tanggap. Ibinaba ko ang tawag. Hindi ako proud. Hindi rin ako masaya. Pero may mga pag-uusap na hindi na kailangang pahabain kapag pareho ninyong alam ang katotohanan. Bandang 3:00, pumutok ang gulong ng katahimikan. Hindi mula sa akin. May kumalat sa maliit na circle ng suppliers at contractors namin. Nag-aaway daw si Ramon at Carmela dahil sa unpaid balances. Hindi ko alam kung sino ang unang nagkwento. Hindi ko rin hinanap dahil hindi ako ang naglabas. Pero ang mga taong ginamit nila nagsimula ng magsalita. Si Engineer Paulo, naningil. Si Benji, nag-refuse mag-release. Ang dealership, nag-freeze ng amendment. Ang property admin, nag-preserve ng incident report. Ang bank, nag-flag ng account. At si Carmela, sa takot niyang siya ang maiwan sa bayarin, nagpadala ng screenshot sa abogado namin. Hindi lahat. Pinili niya yung makakapagligtas sa kanya. Pero sapat para lalo niyang ibaon si Ramon. May message doon mula kay Ramon. Gamitin muna natin ang MCS. Si Alexa, hindi na nag-check ng minor suppliers. May isa pa. Pag nakuha ko na approval sa fleet, sa'yo mapupunta yung unit. Ako na bahala sa papel. At yung pinakamasakit. Matagal na akong pagod kay Alexa, pero kailangan ko pa siya sa company habang hindi pa tapos ang setup. Binasa ko iyon ng paulit-ulit. Hindi para saktan ang sarili ko, kundi para tuluyang putulin ang huling hibla ng awa na pilit kumakapit sa nakaraan. Kailangan niya pa ako. Hindi mahal, hindi kasama. Kailangan. Parang pirma, parang access, parang pondo. Noong gabing iyon, umuwi si Ramon na parang galing sa digmaan. Wala nang yabang sa mukha niya. Nasa sala ako, naghihintay, hindi para makipag-away, para sabihin ang kailangan. May settlement meeting tayo, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Kasama abogado? Oo. Carmela? Kung gusto niyang isalba ang sarili niya, oo. Napaupo siya sa upuan, hinaplos ang muka. Alexa, please. Doon ko unang narinig ang salitang iyon mula sa kanya, nang walang kasamang utos. Please. Pero huli na.
Hindi na ako ang kausap mo bilang asawa. Sabi ko, ako ang kausap mo bilang taong ninakawan mo. Napatingin siya sa akin, namumula ang mata. Hindi ko alam kung dahil sa pagod, alak o takot. Mahal kita. Ang dating pangarap kong marinig ulit, ngayon parang huling baraha na lang. Umiling ako. Hindi mo minahal ang taong kailangan mong pekein ang pirma para lokohin. Wala siyang naisagot. Sa katahimikan ng sala, narinig ko ang relo sa pader. Tik, tak, tik, tak. Parang oras na nauubos. Hindi lang para sa kanya, pati sa dati kong sarili na naghihintay pa ring baka bumalik ang lalaking minahal ko. Pero wala na siya. O baka matagal na siyang wala. Ngayon ko lang tinanggap. Ang settlement meeting ay ginanap sa maliit na conference room ng abogado namin. Hindi sa korte, hindi sa barangay hall, hindi sa harap ng kapitbahay. Walang sigawan, walang eksena, walang luluhod, walang biglang yayaman, walang instant na palakpakan. Mesa lang, tubig sa baso, makakapal na folder, at mga taong napilitang humarap sa papel na hindi na kayang lokohin. Nasa kanan ko si Attorney Serafin, nasa likod namin si Liza, hindi bilang empleyadong takot, kundi bilang witness na handang magsalita. Sa kabilang side, nandun si Ramon kasama ang abogado niya. Si Carmela, dumating makalipas ang 10 minuto. Nakasuot ng beige blouse, maayos pa rin ang mukha pero halata sa mata ang ilang gabing walang tulog. Hindi niya ako tinignan agad. Si Ramon naman, hindi mapakali sa upuan. Noon ko na-realize, ang taong dati kong kinakatakutan kausapin tungkol sa maliit na gastos, ngayon nakaupo sa harap ko, walang kontrol sa kahit isang pangungusap. Nagsimula si Attorney Serafin, isa-isa niyang inilatag ang chain. Bank transfers to MCS, receipts signed by C. Sandejas, warehouse releases marked Unit 18, gate log certification showing Ramon's entries using company vehicle, dealership file with personal use note, contractor statement, JEPOI statement, Liza's unauthorized login report, forged board resolution. Hindi niya tinaasan ng boses, hindi niya kailangang gawin. May mga ibibensyang mas malakas pa sa sigaw. Habang binabasa ang bawat item, nakayuko si Ramon. Si Carmela naman, minsan lumilingon sa abogado niya, minsan napapapikit, minsan hinihigpitan ang hawak sa tissue. Pagkatapos ng presentation, nagsalita ang abogado ni Ramon. May mga salitang miscommunication, marital breakdown, business discretion, at good faith. Tahimik akong nakinig. Hindi ko alam kung paano nila nasasabi ang good faith kapag may peking pirma sa mesa. Pero iyon ang trabaho nila, maghanap ng salita mas malinis kaysa sa ginawa. Pagdating kay Carmela, doon nagbago ang hangin. Ang abogado niya ang nagsalita. Handa raw si Carmela na ibalik ang SUV sa dealership custody. Handa rin siyang mag-execute ng sworn statement tungkol sa representations ni Ramon. Tungkol sa bahay, hindi pa raw fully transferred ang title at may unpaid balances pa sa contractor at admin dues. Handa raw siyang i-vacate ang Unit 18 within a set period basta hindi raw siya agad hahabulin criminally habang nakikipag-cooperate. Napatingin ako sa kanya. Doon siya unang tumingin sa akin. Walang tapang, walang yabang, takot. Pero hindi ko hinanap ang pagsisisi sa mata niya. Minsan, hindi mo na kailangan. May mga taong hindi magsisisi dahil nasaktan ka. Magsisisi lang sila dahil may nawala sa kanila. At kailangan mong tanggapin na iyon lang ang kaya nilang ibigay. Sumunod si Ramon. Alexa, sabi niya, lampas abogado, diretso sa akin. Pwede ba tayong mag-usap ng tayo lang? Hindi na. Parang may tumama sa kanya. Pero hindi ako bumawi. Matagal ko nang binigay sa kanya ang pribilehiyong kausapin ako ng tayo lang. Sa kusina, sa kwarto, sa kotse,
Sa mga gabing hinihintay ko siyang umuwi. Sa mga umagang tinanong ko kung may problema ba. Ginamit ang katahimikan ko para magtago. Ngayon, ang bawat salita, kailangan may witness. Naglatag kami ng terms. Una, ibabalik ang SUV at anumang down payment na na-charge sa company ay isasama sa reimbursement schedule ni Ramon. Ikalawa, ang lahat ng materials na nailagay sa Unit 18 ay babayaran pabalik sa Natividad Home Finishings o i-offset sa property liquidation, depende sa legal availability. Ikatlo, si Ramon ay aalis sa lahat ng management authority sa kumpanya effective immediately. Ikaapat, pipirma siya ng admission of unauthorized transactions for civil recovery purposes. Maingat ang wording, pero sapat para hindi niya na ako mabaliktad. Ikalima, makikipag-cooperate si Carmela sa statement tungkol sa MCS at sa personal use arrangement. Ika-anim, hiwalay ang usapin ng marriage dissolution at possible criminal complaint. Hindi iyon sinasara, pero nakadepende sa full compliance. Hindi iyon madali. Hindi iyon mabilis. Hindi iyon cinematic na biglang may pulis sa pinto. Pero totoo iyon. At minsan, ang totoong hustisya, hindi parang eksena sa pelikula. Minsan, spreadsheet siya, notarized agreement, resibo, monthly payment, surrender of access cards, return of keys, at pirma ng taong akalang hindi darating ang araw na siya ang pipirma sa sariling pananagutan. Noong pipirma na si Ramon, natigilan siya. Tuminan siya sa akin. Ganito mo ba talaga ako tatapusin? Tahimik ang buong room. Dahan-dahan akong huminga. Ramon, sabi ko, hindi kita tinatapos. Pinapahinto lang kita sa pagkuha ng hindi sayo. Hindi siya umiyak, pero nanginginig ang kamay niya habang pumipirma. Si Carmela, pumirma rin, mas mabilis, parang gusto na lang matapos. Pagkatapos ng meeting, lumabas ako sa hallway. Doon ko unang naramdaman ang pagod na halos bumali sa tuhod ko. Sumandal ako sa pader. Malamig ang pintura sa likod ko. Sa malayo, may printer na tumatakbo. May sekretaryang tumatawa sa telepono. Normal ang mundo, kahit hindi na normal ang loob ko. Lumapit si Liza. "Ma'am," sabi niya, "okay lang po kayo?" Matagal bago ako nakasagot. Hindi pa. Tumanggo siya. Pero magiging okay rin. Napatingin ako sa kanya at doon ako napangiti ng kaunti. Oo, magiging okay rin. Hindi natapos ang lahat sa isang araw. Huwag kayong maniwala sa kwentong pagkatapos ng pirma, healed ka na agad. May mga gabing pag-uwi ko, umiiyak pa rin ako habang naguhugas mang baso. May mga umagang hinahanap ng katawan ko ang dating routine. Kape para sa dalawa, almusal para sa taong wala na. Text na ingat kahit hindi na dapat. May mga pagkakataong naiisip ko, sana mas maaga kong napansin. Sana naging mas matapang ako. Sana hindi ko pinabayaan ang ilang senyales. Pero natutunan ko, hindi kasalanan ng niloko na naniwala siya. Kasalanan ng nanloko na ginamit ang tiwala bilang pinto. Sa sumunod na mga buwan, mabagal pero malinaw ang pag-aayos. Naibalik sa custody ang SUV. Ang bahay sa Mahogany Crest ay hindi natuloy sa buong transfer. Na-liquidate ang ibang improvements at ang ibang materials ay binayaran pabalik sa kumpanya through settlement. Hindi buo agad ang pera, pero may legal schedule, may penalties, may hawak kaming pirma. Si Ramon umalis sa kumpanya. Hindi dramatiko ang pag-alis niya. Walang nagpalakpakan, walang nagtaboy. Isang araw, ibinalik niya ang access card, laptop at susi ng office. Nakita ko siya mula sa glass door habang naglalakad sa labas. Dati, siya ang mukha ng kumpanya. Ngayon, isa na lang siyang lalaking natutong huli na pala ang yabang kapag nauna ang resibo. Si Carmela, umalis sa Unit 18. Balita ko bumalik siya sa inuupang kondo ng pinsan niya. Hindi ko na inalampa. Hindi ko kailangang subaybayan ang pagbagsak niya para gumaling ako.
Kasi dun ko natutunan ang pinakamahalagang aral. Hindi lahat ng hustisya kailangan may kasamang panunood. Minsan, sapat ng alam mong hindi ka na ninanakawan. Sapat ng hawak mo ulit ang pangalan mo. Sapat ng hindi mo na kailangang patunayan sa lahat na nasaktan ka. Kasi pinili mong ayusin ang sarili mo kaysa ubusin ang buhay mo sa galit. Isang umaga, bumalik ako sa opisina ng maaga. Ako ang unang nagbukas ng ilaw. Sa showroom, tahimik pa. Nakahilera ang tiles, malinis ang glass shelves. Sa bodega, may amoy ng kahoy at karton. Sa pantry, may bagong timplang kape. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ako bisita sa negosyong binuo ko. Hindi na ako asawa ng lalaking ginagamit ang pangalan ko. Ako, si Alexa Natividad. At ang mga bagay na pinaghirapan ko ay hindi na basta makukuha ng taong marunong lang magsalita ng mahal ko. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi regalo gamit ang ninakaw, hindi bahay na itinayo sa kasinungalingan, hindi sasakyan na pinangakuan ng iba habang may taong nagbabayad sa likod. Ang totoong pagmamahal, marunong respetuhin ang pagod mo, ang pangalan mo at ang katahimikan mo. Kaya kung may aral man ang nangyari sa akin, ito iyon. Kapag may naramdaman kang mali, huwag mong maliitin ang sarili mong kutob. Pero huwag ka ring padalos-dalos kung ang laban ay kailangan ng ebidensya. Hindi lahat ng pagsugod ay tapang. Minsan, ang tapang ay kaya mong manahimik ng kaunti para buuin ang katotohanan ng buo. At kapag oras na para lumaban, huwag mong gawing marumi ang kamay mo dahil lang marumi ang ginawa nila. Kunin mo ang dapat ibalik, protektahan mo ang sarili mo, at pagkatapos, bitawan mo ang mga taong ginawa kang daanan papunta sa luho nila. Kasi darating ang araw, makikita mo rin sila kung saan sila pupulutin. Hindi dahil itinulak mo sila, kundi dahil bumigay ang sahig na sila mismo ang naghukay. Kung umabot ka hanggang dulo ng kwento ni Alexa, i-comment mo, "Hindi ako ang dapat mahiya." I-like mo ang video na ito kung naniniwala kang ang tahimik na tao kapag may hawak ng katotohanan, hindi na kailangang sumigaw. I-share mo ito sa taong kailangan maalalang hindi kahinaan ng magtiwala, kundi karapatan mong bawiin ng tiwala na ginamit para saktan ka. At kung gusto mo pa ng mga kwentong may lalim, may ebidensya, may aral at may hustisyang hindi minamadali, mag-subscribe ka na. Kasi minsan, ang pinakamatinding ganti ay hindi ang sirain sila, kundi ang mabuhay ka ng maayos habang sila naman ang nagbabayad sa lahat ng kinuha nila.